Isa ka ba sa mga naantig ang puso nang sabihin ni Pope ang "Who am I to judge?" Noong 2013, sinabi ni Pope Francis, "Kung ang isang tao ay bakla, at naghahanap ng Diyos at may mabuting kalooban, sino ako upang hatulan?" Sa unang tingin, parang mabait at mapagpakumbaba ito. Pero kapag sinuri natin ayon sa salita ng Diyos, makikita nating hindi lamang ito mali, kundi ito ay delikado din, lalo na kung manggagaling sa isang lider ng pananampalataya gaya ng Pope. Noong nakaraang araw, sa balita ay makikita natin na ang pari na si Reverend Crescencio Agbayani Jr. ng LGBT Church ay nagkasal ng magkaparehong kasarian dahil sa siya ay napaniwala sa sinabi ni Pope Francis na "Who am I to judge?" Ngayong araw na ito, pag-uusapan natin kung bakit ang sikat na pahayag na "Who am I to judge" ni Pope Francis ay hindi lamang mali, kundi ito ay mapanganib sa pananampalataya. Narito ang ilang mga puntos sa Biblia na kumukontra sa mapanganib na aral ni Pope Francis. Una, ano ba ang tunay na sinasabi ng Biblia tungkol sa paghatol? Marami ang maling pag-intindi sa paghatol. Totoo, sinabi ni Kristo na huwag maging ipokrito sa paghatol sa Matthew chapter 7 verses 1 to 5, pero iniutos din niya na tayo ay maghatol ng matuwid sa John chapter 7 verse 24. Makikita rin natin, na kahit si Apostol Pablo ay nagbilin sa mga Kristiyano, na maghatol ng tama kahit sa simbahan sa 1 Corinthians chapter 5 verses 12 to 13. Ang pananahimik sa harap ng kasalanan ay hindi pag-ibig, ito ay pagsuway. Pangalawa, ayon sa Biblia, ang homosexual na gawain ay malinaw na kasalanan. Sa Leviticus chapter 18 verse 22, ito ay kasuklam-suklam sa Diyos. Sa Romans chapter 1 verses 26 to 27, ito ay hindi kanais-nais na mga hilig ng laman. Sa 1 Corinthians chapter 6 verses 9 to 10 naman ay matinding sinasabi ng Biblia, na ang mga nakikipagtalik sa parehong kasarian ay hindi kailanman magmamana ng kaharian ng Diyos. Ang mga mabuting hangarin, mabuting kalooban, o pagiging spiritual kailanman, ay hindi nito maaalis ang tinatawag ng Diyos na kasalanan ng walang totoong pagsisisi para sa kaligtasan. Ikatlo, ang panganib ng pagtuturo ayon sa damdamin ng lider at hindi ayon sa Biblia. Kapag pinangunahan ng emosyon ang pagtuturo ng lider, nadadala nito ang mga tao sa kapahamakan, Ezekiel chapter 33 verse 6. Pero kung nakita naman ng bantay na lulusubi na sila ng mga kaaway at hindi niya pinatunog ang trumpeta para bigyang babala ang mga tao, at may mga napatay na kababayan niya, pananagutin ko ang bantay sa pagkamatay nila kahit na namatay din ang mga ito dahil sa kanilang mga kasalanan. Sa Jeremiah chapter 23 verses 16 to 17 naman, ang mga ganitong lider ay nagbibigay ng huwad na pag-asa. Sinabi ng Panginoong makapangyarihan sa mga taga-Jerusalem, "Huwag kayong maniniwala sa sinasabi ng mga bulahang propetang ito, pinapaasa lang nila kayo sa mga kasinungalingan. Hindi galing sa akin ang mga sinasabi nilang pangitain kundi sa sarili nilang isipan. Ito ang palagi nilang sinasabi sa mga taong ayaw makinig sa mga salita ko, at sumusunod sa matitigas nilang puso, magiging mabuti ang kalagayan ninyo. Walang anumang masamang mangyayari sa inyo." Hebrews chapter 12 verses 12 to 14. Kaya palakasin ninyo ang sarili nyo at patibayin ang inyong loob. Lumakad kayo sa matuwid na daan upang ang mga kapatid na sumusunod sa inyo, na mahihina ang pananampalataya, ay hindi matisod at mapilayan kundi lumakas, pagsikapan ninyong mamuhay ng may mabuting relasyon sa lahat ng tao, at magpakabanal kayo. Sapagkat kung hindi banal ang pamumuhay nyo, hindi nyo makikita ang Panginoon. Ang totoong tungkulin ng lider ay ipahayag ang katotohanan, hindi ang damdamin. Ika-4 na punto. Ang katapangan ni Apostol Pablo sa pagsaway ng mali. Hindi natakot si Pablo na harapin at pagsabihan ang isang lalaki sa simbahan ng Korinto na nagkaroon ng sexual affair sa asawa ng kanyang ama. Mababasa natin iyan sa 1 Corinthians chapter 5 verses 1 to 5. Sa Galatians chapter 2 verses 11 to 21, ay matapang na pinagsabihan ni Paul si Peter ng kanyang maling turo na naging katitisuran ng iba. Si Peter ang unang pope na pinaniniwalaan ng Roman Catholic na kung saan, ito ay taliwas ulit sa aral ng Biblia at matapang na tinuligsa ni Pablo si Apostol Pedro dahil sa kanyang maling katuroan, at yan ang ginagawa natin sa channel na ito, ang i-expose ang mga maling katuroan ng Catholic at ng iba pang mga sekta dahil yun ang tama. Si Pablo ay nagmamahal ng totoo, at ang pagmamahal na iyon ang nagtulak sa kanya upang ituwid ang mali.
Sa panahon ngayon, maraming lider ang natatakot masaktan ang damdamin ng tao kaysa maisalba ang kanilang kaluluwa.